Paano mo malalaman kung mahal ka talaga ng babae, o ginagamit ka lang niya para punan ang emotional void niya? At paano mo mananatili ang respeto mo sa sarili mo kahit maramdaman mong parang pinaglalaruan lang ang damdamin mo? Ngayon, pag-uusapan natin ang 5 signs na ginagamit ka lang niya emotionally, hindi ka talaga mahal, ayon sa Stoicism. Dahil kung hindi mo ito makikita ng maaga, baka isipin mong pag-ibig pa rin yan, kahit matagal ka na palang ginagawang emotional support, hindi partner. Tandaan mo, ang tunay na Stoic man ay hindi nagmamakaawan ng pagmamahal. Nakikita niya ang intensyon sa kilos, hindi lang sa mga salita. At kapag alam niyang ginagamit lang siya, marunong siyang maglakad palayo, ng may dignidad, hindi galit. Ang Stoicism ay nagtuturo na, ang tunay na pag-ibig ay hindi pagmamay-ari. Kung mahal ka talaga ng isang babae, hindi ka niya gagamitin para lang maramdaman niyang, enough, siya. Pero kung ginagamit ka niya emotionally, mapapansin mong ikaw lang ang nagbibigay, habang siya, laging kumukuha. Ayon kay Seneca, he who depends on others for peace, will always be restless. At ganoon din ang babaeng emotionally manipulative, gusto niyang ikaw ang solusyon sa lahat ng kakulangan niya, pero hindi siya marunong magbigay ng kapalit. Kaya ngayon, tignan natin ang 5 malinaw na senyales na ginagamit ka lang niya emotionally, hindi dahil mahal ka niya, kundi dahil ayaw niyang maramdaman ang emptiness sa loob niya. Sign 1, gusto ka lang niya kapag kailangan niya ng comfort. Napansin mo ba, kapag may problema siya, bigla kang tatawagan. Kapag malungkot siya, bigla kang hahalughugan. Pero kapag okay na siya, bigla rin siyang mawawala. Ang tawag dyan ay emotional convenience. Hindi ka niya hinahanap dahil mahal ka niya, kundi dahil alam niyang marunong kang makinig. Ang Stoic man ay hindi umaayaw sa pagiging mabait, pero hindi rin siya nagpapagamit. Sabi ni Marcus Aurelius, do not waste what remains of your life in wondering what others are doing. Kung napapansin mong ikaw lang ang laging andyan tuwing kailangan niya ng sandalan, pero wala siya kapag ikaw naman ang nangangailangan, hindi yan pagmamahal, ginagamit ka lang niya para sa emotional comfort. Sign 2, lagi kang sinisisi sa nararamdaman niya. Kapag may tampuhan o misunderstanding, imbes na ayusin, ikaw pa ang laging may kasalanan. Kung mahal mo talaga ako, dapat alam mo na yan. Kung nagmamalasakit ka, di mo sana ginawa yan. Ito ang classic manipulation technique, guilt tripping. Ginagamit ka niya para pasanin mo ang emosyon niya. Pero ayon sa Stoicism, you are responsible for your own thoughts, not for the thoughts of others. Hindi mo trabaho ang laging i-fix ang emosyon ng isang taong ayaw magbago. Kung mahal ka niya, magtutulungan kayong ayusin ang problema, hindi niya ipaparamdam na ikaw ang laging mali. Ang babaeng ganito ay hindi partner. Isa siyang emotional parasite, kumukuha ng energy, pero hindi nagbibigay ng kapayapaan. Sign 3, laging drama, walang direksyon. Kapag mahal ka talaga ng babae, gusto niya ng katahimikan, hindi gulo. Pero kapag ginagamit ka lang niya, mapapansin mong parang laging may issue, kahit maliit na bagay, pinalalaki. Laging may test, laging may tampuhan, laging may silent treatment. Ginagamit niya ang emosyon para kontrolin ka. Kapag galit siya, tahimik ka lang. Kapag umiiyak siya, ikaw ang lalapit. Sa huli, siya ang may power, at ikaw ang laging nag-a-adjust. Sabi ni Epictetus, he who controls his emotions is free. At kung lagi kang nadadala sa emosyon niya, nawawala ang Stoic side mo, ikaw na ang nagiging prisoner ng mood swings niya. Tandaan mo, ang babaeng gusto lang ng drama ay hindi naghahanap ng love, naghahanap siya ng attention. At kapag napagod ka, siya ang unang magsasabing, nagbago ka na. Sign 4, she only values you when you're giving something. Hindi ito laging tungkol sa pera, minsan emotional effort lang. Kapag nagbibigay ka ng oras, effort, or affection, sweet siya. Pero kapag tumigil ka kahit sandali, biglang malamig. Ganyan mo malalaman kung genuine siya o hindi, kasi ang babaeng mahal ka talaga, mananatiling malambing kahit walang benefit. Pero ang babaeng ginagamit ka lang emotionally, nagiging distant kapag hindi mo siya pinupunuan.
Ang Stoic mindset ay simple. Give without expectation, but observe if you're being taken advantage of. Hindi mo kailangang magalit, sapat na ang awareness. Kapag alam mong conditional lang ang sweetness niya, magdistansya ka. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa taong gusto lang ng convenience, hindi commitment. Sign 5, wala siyang interes sa personal growth mo, gusto lang niyang available ka lagi. Kapag sinabi mong busy ka sa goals mo, sa work mo, o sa sarili mong growth, bigla siyang nagtatampo. Bakit? Kasi gusto niyang ang mundo mo, umiikot lang sa kanya. Ito ang pinaka-subtle na emotional manipulation, gusto niyang maging dependent ka rin sa kanya emotionally, para hindi ka makaalis. Pero ang Stoic na lalaki ay hindi nagpapadala sa ganitong control. Alam niyang, the best revenge is to be unlike him who performed the injury. Hindi mo kailangang magalit, kailangan mo lang maging mas disiplinado. Kapag alam mong ginagamit ka niya emotionally, huwag kang gumawa ng eksena. Katahimikan at distansya ang pinakamalakas mong sagot. Kasi habang siya ay naglalaro ng emosyon, ikaw, kalmado, malinaw, at may direksyon. Ang pagmamahal ay hindi dapat maging tanikala. Kung nararamdaman mong ginagamit ka lang niya para punan ang emotional emptiness niya, tandaan mo, hindi mo trabaho ang ayusin ang sugat na ayaw niyang gamutin. Sabi ni Seneca, the greatest remedy for anger is delay. Kaya huwag mong sagutin ng emosyon ang isang babaeng gumagamit ng emosyon para manipulahin ka. Tumayo ka sa Stoic mindset, kalmado, mapanuri, at may sariling hangganan. Ang tunay na Stoic man ay hindi hinahabol ang validation. Dahil alam niyang ang respeto sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang lamang ng isang babaeng hindi marunong magmahal ng totoo. Kaya kung alam mong ginagamit ka lang niya emotionally, huwag kang sumigaw, huwag kang magpaliwanag, umalis ka ng tahimik kasi ang katahimikan ng isang Stoic man, mas nakakatakot kaysa sa galit ng isang marupok.